Sa gitna ng tanghali, umuwing hindi nagtatrabaho, anong ginagawa mo? Gusto kong bumukod. Anong hiwalay na pamilya ang sinasabi mo? Maghihiwalay tayo. Ngayon din, maghihiwalay tayo. Kuya, nababaliw ka na ba? Anong paghihiwalay ang sinasabi mo? Ano ba ang meron sa pamilyang ito para sa iyo? Ano ba ang sinasabi mo, meron ano? May 10 taon ako rito. Sa loob ng 10 taon, ano ba ang ginawa mo para sa pamilyang ito? Ano raw ang ginawa ko? 15 pa lang ako, namamalakaya na ako para buhayin ang pamilya. Huwag mo akong lokohin. Ikaw naman ang kusang pumayag. Jiangwo. Ngayon, magsabi ka lang ng isang salita. Hindi na kita kikilalanin mula ngayon. Walang utang na loob ka. Hindi ba ako ang nagpalaki sa iyo mula pagkabata? Siya lang ang pinalaki mo. Ako, hangin sa dagat ang nagpalaki sa akin. Kalokohan ka. Kumakain ka ng sa akin, umiinom ka ng sa akin. Tira-tirang kanin ang kinakain ko at malamig na tubig ang iniinom ko. Ang magaganda sa kanya lahat napunta. Wala ka bang konsensya? Ikaw pa naman ang kuya. Di mo ba dapat pinapairal ang pagparaya sa kapatid mong bunso? 10 taon na akong nagparaya, sapat na. Ano bang ikinabigla ng panganay ng pamilyang Shen? Matagal nang kinimkim kaya sumabog na. Mukhang may mangyayaring malaki ngayon. Umalis ka. Umalis ka rito. Hindi ka welcome sa bahay na ito. Sige, aalis ako. Tawagin ang kapitan para gumawa ng kasulatan at mag-thumbprint. Sulat kung sulat. Sino ba ang natatakot? Mula ngayon, mamuhay kayo sa inyo. Ako sa akin. Kuya, pag umalis ka sa pamilyang ito, di ka abot ng 3 araw. Kapitan, ang hayop na ito, nagkalakas na ng loob. Gusto na kaming sipain palabas. Mabagsik ang puso ng kuya ko. Pati magulang tatalikuran na. Kapitan, ito ang talaan ko. Noong nabali ang paa ni tatay, nangisda ako sa dagat sakay ng bangka. Sumuka ako ng 3 beses. Pero nakauwi ako na may 47 gin na isda. Noong 16 na ako, 230 araw akong nasa dagat. Lahat ng huli ko, isinusuko ko sa bahay. Sa bagong taon, ang pantalon ko 8 tagpi ang tahi. 3 peres ng bagong sapatos ang binili para sa kapatid kong bunso. Kalokohan. Sa tindahan ni Mang Li sa bayan binili ang sapatos. Gusto mo bang itanong? Sa mga taong ito, bawat sentimo na kinita ko, napunta sa pamilyang ito. Bawat gastusin ng kapatid ko, galing din sa pawis ko. Ay, ang batang iyon, 15 pa lang, namamalakaya na. Lahat kami, nakita namin. Kusa mong pinili. Kuya ka. Kung hindi ikaw ang bubuhay sa pamilya, sino? Sige, punitin mo. Itong sapatos sa paa mo, 300. At itong sa akin, 18 lang. 3 taon ko nang suot. Sabihin mo nga sa akin, sino ang may utang kanino? Si Mang Shen at si Liu Demi. Hindi madaling bumukod ang batang si Jiangwo, ano? Kung hiwalay, edi hiwalay. Ang bahay, pagkain at ipon, lahat amin yon. Sa bahay ni Jiangwo, wala talagang may paparte sa'yo. Aalis kang walang dala. Tingnan natin kung ilang araw ka tatagal. Wala akong kukunin. Ang gusto ko lang, ang bangka sa pantalan. Ang lahat ng iba sa inyo na. Hahaha, gusto mo yung bunto ng bulok na kahoy na yan, sige, pirma ka. Kapitan, ikaw ang maging saksi. Nakasaad sa papel, malinaw. Pagkapirma, wala na tayong utang sa isa't isa ng pamilyang Shen. Jiangwo, pag-isipan mo muna ng mabuti. Iyon lang ang gusto ko. Sige, pirma na. Pag napirmahan mo na, huwag kang magsisisi. Huwag kang mag-alala, hindi ako magsisisi. Pag nakuha mo na, huwag mo nang kami sisihin. Kuya, hindi na namin kaya. Bumalik ka na lang at magpakumbaba. Baka sakaling maawa si nanay at bigyan ka pa ng tira-tirang pagkain. Jiangwo, talagang naghiwalay ka na ng pamilya. Wala na akong magagawa. Paano ka na lang mag-isa? Kaya kong mabuhay mag-isa. Sige, dapat bumalik na ako. CJ, kainin mo habang mainit pa. Jiangwo, sa bangka ka na natulog kagabi. Unang araw pa lang ng paghihiwalay ng pamilya, sa bangka ka na natulog. Buti nga sa'yo, pinilit mo pang manggulo. Ayan, eto na. Wala ka nang matitirhan. Nga. Luyo 2378. Aba, eto. Oy, anong kargamento meron ng ganito kaaga? Maganda ang kalidad ng huli sa bangkang ito. Matataba pa ang alimango. Saan mo nakuha ang mga yan? Sa may bahura. Sino bang pupunta roon? Ang lakas ng agos. Kapag malakas ang agos, mas marami ang isda. Ibenta mo sa akin lahat ng isdang ito. Bibilhin ko ng mas mataas sa presyo sa palengke. Sige, kung gusto mo, ibibigay ko lahat sa'yo. Ikaw na rin ang una kong suki. Sige, timbangin natin. Sige, timbang. Sa susunod na may huli ka, ako ulit hanapin mo. Bibigay ko sa'yo ang pinakamataas na presyo, hahaha. Kuya, sobra yata ang timbang mo. Nagbebenta ng isda. Magkano ang nakuha mo? Patingin nga. Wala kang pakialam. Bakit walang kinalaman? Kuya kita. Naghiwalay na tayo ng pamilya. Naghiwalay man tayo, Shen ka pa rin. Ang kinikita mo, dapat kalahati sakin. Huwag mo akong gambalain. Kung hindi ka magbibigay ng pera, hindi kita palalayain. Anong nangyayari, kuya? Inaapi mo na naman ang kapatid mo. Nanay, kumita ang kuya sa pagbebenta ng isda, pero ayaw niya akong bigyan. Bakit hindi mo hahatsian ang kapatid mo sa kinita mo? Inalagaan ko na siya ng halos 10 taon. Naghiwalay na nga tayo. Hindi pa ba sapat iyon? Anong sapat-sapat? Hindi pa nga siya nakakapag-asawa. Kasama ba ako roon?
Kuya kanya. Natural na dapat mong asikasuhin. Naghiwalay na kami ng pamilya. Ha? Kapag hinawakan mo pa ako ulit, hindi mo mayaangat ang kamay mo sa loob ng 3 araw. Nanay, sinaktan niya ako. Bitawan mo na ako. Tapos na ba ang gulo ninyo? Naku po. Ang ganda ng pagpapalaki ko sa anak na ito. Kapag kumita, nakakalimot na sa tao. Bawat kaguluhan mo, mas lalayo ako ng isang hakbang. Magwala ka man ng 10 beses, lilipat ako sa lugar na hindi mo na ako makikita. Ikaw ang pumili. Luyo 237. Kung aalis ka, huwag ka nang bumalik. Huwag kang mag-alala. Kahit magutom ako hanggang mamatay, hindi ako hihiga sa harap ng bahay mo. Talagang nanlamig na ang loob ng panganay ng pamilyang Shen sa pagkakataong ito. Saktong-sakto ang taas ng tubig. Sa oras na ito, dapat marami ng huli. Mabigat ang lambat na ito. Mas mabigat pa kaysa kaninang umaga. Jiangwo, kailan ka lumabas? Gabi-gabi. Gabi na, di ka pa natutulog. Di makatulog. Sige na, bunso, ikaw na nga. Pangingisda sa gabi. Isinasugal ko na ang buhay ko. Samantalahin mo habang tulog ang iba. Kumita ka ng konting pangkabuhayan. Ang bata na ito may diskarte talaga. Pangingisda sa gabi, nakakakuha pa rin. Ang pamilya namin marunong magtiis. Di tayo pwedeng makipagsabayan. Kung inalagaan lang ng maayos si Shen, hindi aabot sa ganito. Hanggang kailan nyo ba itutulak ang tao sa ganito? Naku, lumabas na naman si nanay. Kumita siya ng malaki kamakailan. Magkano? Hindi ko alam. Saan niya itinago? Isang kahon na bakal sa ilalim ng tabla ng bangka. Huwag mo lang titignan ang kahon na bakal. Isipin mo kung paano mo makukuha. At di pa siya pumapayag na sumakay tayo. Hihintayin nating makatulog siya. Ang panganay namin ngayon ang laki na ng asenso. Kapag kumita na, nakakalimot kahit sa sariling dugo. Maitim ang puso at malamig ang loob. Mere, yung bunso mo nagnakaw ng isda ng iba kahapon. Alam mo ba? Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi ako nagsasalita ng walang basehan, ginagaya lang kita. Mang Lin, yung anak mong babae at si Shen Jiangwo, hindi malinaw ang lagay. Xiu Juan, lumabas ka rito. Ano po, Tay? Ano bang meron sa inyo ni Shen Jiangwo? Tay, puro sabi-sabi lang po yon. Sabi-sabi, buong na yun na ang nag-uusap niyan. Shen Jiangwo, binabalaan kita, lumayo ka kay Xiu Juan. Huwag mong idamay ang anak ko. Tiyo, wala naman ako at si Xiu Juan. Yin wala raw. Bakit kung ganoon, kumakalat sa buong ngayon? Tiyo, malinis ang samahan namin ni Xiu Juan. Huwag kang makinig sa sabi-sabi ng iba. Basta, wala akong pakialam. Kapag nalaman kong nilalapitan mo siya ulit, hindi kita palalampasin. Nanay, kumita na naman si kuya, tingnan mo at parang mas malaki pa kaysa kahapon. Araw-araw mo na lang siyang pinapanood na kumita. Bakit hindi ikaw ang kumita? Hindi ko naman kaya. Kung hindi mo alam, matuto ka. Saan ba ito? Pag maliwanag na, basta maghagis ka na ng lambat. Hindi ko mahatak. Nasaan ba talaga ang pwesto niya? Si Aohai, diskarte ang trabaho ng kuya mo. Diskarte, kalokohan. Tumahimik ka, pumunta ka sa bangka niya sa gabi. Halughugin mo ang mga gamit sa bangka niya. Baka may mapanang dagat. Sa gabi, matutulog din siya, ganoon lang. Wala naman. Ito na yon. Nanay, ano ang iginuhit niya? Mapanang dagat, siya ang gumuhit. Kapag meron ito, mahahanap na rin natin ng sarili natin. Kapag nahanap natin, yayaman tayo ng husto. Nanay, bahura ang bahaging ito. Nilagyan niya ng palaso. Naintindihan mo na ba? Ayos na ito. CJ, bukas natin malalaman kung saan pupunta ang mapanang dagat. Marka ni Shen Xiaohai. Nanay, sabihin mo nga, paano kung nalaman niya? Bakit niya naman malalaman? Sa siwang ng tabla ng bangka niya, may iniwan akong upos ng sigarilyo. Isang upos lang, ano bang magagawa niyan, huwag matakot at tikom ang bibig. Isang upos lang, ano bang magagawa niyan, huwag matakot at tikom ang bibig. Sabi ko, kumita ka. Sabi ko, huwag mo akong pakialaman. Hayaan mo akong mangisda. Pinutol ko yon. Saan galing ang batong iyan? Naku, suko na ako sayo. Shen Xiaohai, hintayin mo ako. Kuya, ano ang ginagawa mo dito? Saan ka nagpunta kagabi? Natutulog ako sa bahay. Ano ang nangyari sa tuhod mo? Nadapa ako paggising ko sa gabi. Nadapa. Nadapa lang. Pinagdududahan mo ba ako? Sabi ko ba ikaw yon? Ano ba ang ibig mong sabihin? Bakit ka nagmamadali? Hindi ako nagmamadali. Ano na naman? Mukhang alam na niya. Wala siyang ebidensya. Kahit pigain mo, hindi niya aminin. Iba na ang tingin niya ngayon kumpara noon.
Kaya kanyang lamunin. Tiko mo ang bibig mo. Hindi binangga ang mga butas na ito, binutas ito. Pahalang ang puwersa. Yine, iisang tatak lang naman ang hinihitit ni Shen Xiaohai. Hindi mo aminin, ha? Kung gayon, ito na lang ang gagamitin ko. Kuya, saan ka pupunta? Opisina ng barangay. Sa opisina ng barangay, ano ang gagawin mo roon? Magreklamo. Magreklamo tungkol saan? May nanira sa bangka ko. Pinutol ang lambat ko. May ebidensya ka ba? Sige, magreklamo ka. Kung hindi ako nagkakamali ang upos na ito, tatak mo yon. Hindi pa rin mapapatunayang ako yon. Bakit ka nagmamadali? Sabi ko ba ikaw yon? Ikaw ang tinutukoy mo dito. Bakit ka nagmamadaling isubo ang sarili mo? Huwag kang manira ng walang basihan. Wala akong nasabi ni isang salita. Pakinggan mo ang sarili mong sinasabi. Namutla si Shen Xiaohai. May itinatago ka ba? Sino ang may itinatago? Hahaha. Shen Jiangwo, lakas ng loob mo kung pupunta ka ngayon. Subukan natin. Ang unfair mo. Wala akong kasalanan. Sige na, sa usapan muna tayo. Napulot ko sa pantalan kagabi. Ang upos na ito ay tatak na laging hinihitit ni Shen Xiaohai. Ano naman ngayon? Sino bang hindi pwedeng magtapon ng upos? Umupo ka muna. Mang Laoswan, ano ang nakita mo kagabi? Mang Wang, isipin mo nang mabuti. Liu Dami, kung sumingit ka pa, palabasin kita. May nakita akong anino ng tao na lumabas sa bahay ng mga Shen kagabi. Papunta sa pantalan. Masyadong madilim kaya hindi ko makita ng maayos ang mukha. Pero parang gasgas ang tuhod niya. Ang litrato ng butas sa ilalim ng bangka ngayong umaga. Bago pa ang bakas ng kasangkapan. Wala akong balak na patayin siya. Gusto ko lang na hindi na siya makapaglayad. Xiaohai, sinasadya mong sirain ang ari-arian ng iba. Kapag lumala ito, pwede kang dalhin sa kulungan. Kapitan, bata pa siya. Hindi pa siya marunong umintindi. 20 na siya, bata pa rin. Sinira niya ang bangka ng kuya niya. Sa dagat, tumagas ang tubig at tumaob ang bangka. Buhay ng tao ang nakataya doon. Narito ang saksi at ebidensya. Hindi ako makikipag-areglo. Kung anong parusa, ang opisina ng barangay ang magpapasya. Kung kailangang ikulong, ikulong. Hindi ako atras sa reklamo. Aha. Si Xiaohai ang unang nanakit. Hindi ko malunok ang insultong ito. Pinahiya niya ang kapatid niya sa harap ng lahat. Tumahimik ka. Shen Jiangwo, bawin mo na ang kaso. Hindi na maitaas ng kapatid mo ang ulo niya sa kahihiyan. Kung maitaas niya ang ulo niya o hindi, problema niya na yon. Kapatid mo siya. Noon wasakin niya ang bangka ko, bakit hindi ka nagsalita? Hindi mo ba pwedeng pagbigyan siya? Sobra na ang pagpapalugit ko. Ha? Kung gagalaw ka pa, isasama na rin kita sa demanda. Mamuhay kayo sa inyo. Ako, mamumuhay ako sa akin. Magbabayad lang ako ng bayad sa pag-aalaga ng alimango na ayon sa batas. Ikaw. Kuya Jiangwo, bakit ito na naman ang kinakain mo? Araw-araw na lang ito ang kinakain mo. Hindi makakayanan ng katawan mo yan. Kainin mo na habang mainit pa. Pakiramdam ko ang hirap naman para sa'yo na maghatid pa. Bakit mo pa ako sinasabihan ng ganyang formal na salita? Xiu Juan, salamat talaga sa'yo. Kumain ka na, baka lumamig. Kumain ka na, baka lumamig. Lalong tumitigas ang ulo ng batang to. Pati yung asungot na si Lin Xiu Juan, sumasawsaw pa. Tingnan natin kung gaano siya katapang. Isang hampas lupang tulad niya, gusto pang mag-angas. Marami ang kargamento ngayon ah. Sakto, maayos ang agos. Akin na ang buong batch na to. CJ. Kuya. Kuya, buksan mo naman ang pinto. May hihilingin sana ako sa'yo. Sige, anong kailangan? Kuya, turuan mo akong maglayad. Gusto kong matuto ng seryoso. Seryoso ako. Ayoko ng tambay lang sa bahay. Gaano ka kaaga makakabangon? Kung anong oras ka gumising, ganon din ako. 2:00 ako bumabangon. 2:00. Kung di ka makabangon, huwag nang magsabing mag-aaral ka. Kaya ko. Ang tigas ng ulo ng mokong na to. Kuya, sabi ko kayang-kaya kong gumising, eh. Sakay na sa bangka. Sige, kuya. Nakikita mo yung madilim na tubig sa harap. Mga bahura yon. Huwag mong ilapit ang bangka. Tandaan mo kung paano maghagis. Tingnan mo. Ulit, ulit. Ihagis mo ng maayos ang lambat. Turuan mo pa ako ulit. Mag-practice ka muna ng maayos bago ka magsalita. Kamusta, natututo ka na ba? Ang hirap, pati paghagis niya ng lambat di ko magaya. Pinapaaral niya muna ako ng maayos na paghagis ng lambat. Sinadya ba niyang hindi katuruan? May mga tao talaga. Hindi nakikinig sa magulang. Gusto pang tumalon sa apoy. Si Shen Jiangwo, pati sariling ina niya, kaya niyang kontrahin. Paano pa kaya siya magiging mabait sa asawa niya balang araw? Hahaha. Sobrang alat na ng buhay mo. Bakit ang dami mong oras mangyalam? Isipin mo na lang kung paano niya tratuhin ang nanay niya. Anong klaseng ina ba siya? Hindi ba malinaw sa inyo?
Pumunta ako sa pantalan dahil gutom na siya. Nang humiwalay siya, wala siyang ni isang kusing. Kung magutom man siya hanggang mamatay, ano nang kinalaman mo ron? Siu Juan, makinig ka na lang sa tatay mo. Huwag mong ipahiya ang buong pamilya. Kung ipahiya, sige na. Kapag isinara ko ang lahat, tingnan natin kung paano ka patatakas. Manatili ka na lang sa loob ng maayos. Kuya Jiangwo, hintayin mo ako ha. Lalabas ako kahit ano paman. Narinig mo ba? Pinag-uusapan ka ng buong baryo. Narinig ko. Narinig mo na pero hindi ka pa rin tumitino. Nay, saan ba ako nagkamali? Saan ka nga ba nagkamali? Ikaw na isang dalaga. Naghatid ka lang ng pagkain ng ilang beses. Isang beses ka lang makita ng iba, sapat na. At kung nakita nila, ano naman? May nilabag ba akong batas? Tong mo talaga. Nay, wala akong ginawang nakakahiya. Hindi ako natatakot na makita ng iba. Hindi ka natatakot, ako ang natatakot. Kumain na. Huwag mo akong sisihin para lang ito sa ikabubuti mo. Kung para sa ikabubuti ko, bakit mo ako ikinukulong? Kapag naunawaan mo na, saka kita palalayain. Doon sa pantalan. Nakabukas pa ang ilaw. Wala na lahat. Narinig mo, hindi ako nagbago. Maaga ka kuya. Anong ginagawa mo rito? Papalutang ako sa dagat, pakialam mo ba kung nasaan ako? Papalutang ako sa dagat, pakialam mo ba kung nasaan ako? Ito ang pwesto ko sa pangingisda. Nakasulat ang pangalan ko. Luyo 6. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Wala. Marami ang isda sa lugar na ito. Luyo 2,378. Sa ilalim ng bangka mo ay batuhan. Kapag ibinaba ang lambat, siguradong sasabit yan. Pag ibinaba ang lambat, sasabit agad. Kung kaya mo, bakit ako hindi? Kuya, tulungan mo ako. Nasabit ang lambat. Ikaw ang mag-isip ng paraan. Shen Jiangwo, tao ka ba? Kuya, pakita mo nga sa akin yung mapa ng dagat mo. Itapon mo na. Itapon mo, niloloko mo ba ako? Niloloko kita. Sige, maghintay ka. Anong nangyari sa lambat, Jiangwo? Marumi ang lambat. Alam mo naman sa sarili mo, sapat na. Ay, lumabas na naman ng hating gabi. Elngan. Napakaraming yellow croaker. Ang ganda ng kalidad, malaki ang halaga nito. Bakit lahat gusto mong kunin? Lahat mas mataas ng 20% kaysa presyo sa pamilihan. Jiangwo, kapatid. Kung itutuloy mo ito, sa susunod na taon, makakapalit ka na ng malaking bangka. Sana nga. Jiangwo, kakarating mo lang ba o paalis ka pa lang? Kakarating lang. Anong oras pa lang? Hindi ako natulog buong gabi. Hindi ka natulog ng buong gabi. 2 oras lang ang tulog ko. Parang bakal ang katawan mo. Ang kinikita ng batang ito ay pawis at dugo. Wala tayong magagawa kundi aminin. Uy, kuya, anong pinupulot mo? Baka habang hinahanap mo, mahulog ka sa kanal. Wala ka bang magawa? Ano ngayon? Iyan kung bakante ka, magbabad ka sa dagat. Huwag kang maging dagang nakatambay sa pampang. Sino nang sinasabi mong daga? Sino pa ba? Ha? Dalhin mo sa opisina ng barangay. Ako, isang panghuli lang ang dala ko. Ilang beses na ba ito? Pakawalan mo na. Bago magbukas ang araw bukas, isauli mo ang lahat ng kinuha mo sa dati nitong pwesto. Sa pagbukang liwayway, magrereklamo ako sa pulis. Ang anak mo ang nagnakaw. Sinadya pa niyang sirain ang mga gamit sa pangingisda. Sino ang nakakita? May saksi pa ako, si Lao Wang. Nakita ko siyang may bitbit na sako mula sa pantalan. Ano naman ngayon? Hindi nito mapapatunayang siya ang nagnakaw. Si Aohay, ikaw ang magsabi. Ilang bakanting lambat lang ang kinuha ko. Ang pain sa loob ng mga bakanting kulungan, ipinakain mo pa sa baboy. Abala si ate. Kayo ba ang pamilya Shen? Ay, may salot sa bahay. Naparito ako ngayon dahil baka maloko niya ang mabait na dalaga sa baryo ninyo. Ang panganay kong si Shen Jiangwo. Pinalayas ang mga magulang sa bahay. Hindi man lang inaalagaan ang kapatid. Kapag kumita, sarili lang ang ginagastusan. Ni 5, walang ibinibigay sa pamilya. Nagreklamo pa sa opisina ng barangay ang sarili niyang kapatid, totoo ba? Pwede bang magsinungaling ang sarili kong anak? Mabilis uminit ang ulo niya. Kapag nag-asawa, siguradong bubugbugin niya ang asawa. Nanay ni Xujuan, huwag mong hayaang makisama ang anak mong babae sa anak kong si Shen Jiangwo.
Hindi mabuting tao ang batang yon. Kami na mismo ang bahala sa usapan ni Xujuan. Mabuti na nga ang loob ko, di ba? Totoo lahat ng sinasabi ko. Narinig mo ba ang sinasabi sa labas? Yung babae sa pamilya Shen, ipinagkakalat sa buong baryo ang panlalait sa'yo. Sabi nila, ikaw pa ang gumagastos sa anak niya. Wala ka bang hiya? Kain na. Hindi ako gutom. Kahit hindi ka gutom, kailangan mo pa rin kumain. Nanay, balak mo ba talagang ikulong ako ng ganito? Sabi ng tatay mo, kapag natauhan ka na, saka ka palalayain. Matauhan sa alin? Na si Shen Jiangwo ay hindi mabuting tao. Nanay, ilang beses mo na ba siyang nakita? Ang tigas naman ng dila mo. Gusto ko lang malaman, ano ba talaga ang mali sa kanya? Pinalayas pa niya ang sarili niyang ina. Siya ang may kasalanan. O pinilit lang siya ng nanay niya. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Nandito ang pagkain. Kung gusto mong kumain, kumain ka. Kailangan kong makaisip ng paraan para maipakalusot ang sulat. Ewan ko kung ano na ang lagay niya. Ang lakas ng hampas ng alon. Wala na lahat. Narinig mo ba? Hindi ako nagbago. Kapag bumugso ang hilagang hangin, nagsisihiwalay ang mga isda. Ihatak na ang bangka. Kahit papaano, magpahinga muna tayo ng kalahating buwan. Jiangwo, sa ganitong hangin hilaga, bakit ka palalabas? Sa ganitong panahon, sayang lang ang langis kung papalaot ka. Subukan natin. Bata pa kasi, mainit ang dugo. Isda. Luyu. Sa bandang timog, sa bahaging may banayad na agos. Dito. Ayos na. Puro puting pomfret na tig 2 o 3 yen. Naku, sa ganitong hangin hilaga, saan mo naman nakuha ang dami niyan? Sa bandang timog, may mainit na agos. Sa mainit na agos sa ganitong oras. Kapag bumugso ang hilagang hangin, papunta roon lumilipat ang mga isdang malalim ang dagat. Sa mga araw na ito lang. Ang galing mo. Ang biyahe na ito, katumbas na ng 1 buwang kita natin. Talagang may talento siya. Kahit ayaw mong tanggapin, wala kang magagawa. Kuya, kailan tayo ulit papalaot? Maaga akong pupunta rito para maghintay. Kapag malinaw at maganda ang panahon, aalis na tayo. Nakuha na naman niya. Huwag ka nang tumingin. Mas lalo ka lang magagalit. Nanay, sapat na to para mabuhay tayo ng kalahating taon. Shushan kuya, sa amihan nakakuha siya ng 1 bangka ng mamahaling huli. Ang batang ito. Kung magpapatuloy pa ito ng ganito, aakyat pa ng husto ang presyo ng bilihan. Noong bata pa ako, ninakawan din ako ng pork pangingisdaan. Ang pait na yon, 20 taon ko ng tandang-tanda. Kung gayon tayo na. Bukas, maghanap tayo ng mga tao na pupunta rito. May sasabihin ako. Pinapalayo ka sa dagat para ikaw pa ang mapagod. Kapag napalayo ka at may nangyari, walang tutulong. Kuya, kamusta na kayo nitong mga araw na ito? Paano pa kung mas lalong nahihirapan ng hulihin ang isda? Kapag hindi mahuli, edi wala na. Pinipiga pa ang presyo ng bilihan. Ano bang problema? Hindi ba si Shen Jiangwo na bata yon? Si Lao Chen, ang mga paninda lang niya ang kinukuha ngayon. Talagang maganda ang huli niya. Hindi natin siya matapatan. Dekada na kayong nangingisda. Hindi pa rin matapat ang isang batang iyon. Siya ang pumapalaot sa malayong dagat. Hindi namin yon magawang puntahan. Sobrang delikado at magulo ang agos doon. Kapag may nangyari, walang tutulong. Yini, sadyang swerte lang siya, kayo ang hindi nangangahas. Ano ang ibig mong sabihin? Magkaisa tayo. Ako ang kakausap sa mga mamimili roon. Magtakda tayo ng isang presyo. Huwag na nating bigyan siya ng puwang na magtaas ng presyo. Hindi ba sobra na yon? Itinaas niya ang presyo. Mas lalo lang kayong mapapahamak. Kung ganoon, sino ba ang hindi sasama? Kung may problema sa susunod, huwag niyo akong hanapin. Shushan kuya, sumusuko na ako sa inyo. Susundin ko rin kayo. Sige, yan na ang usapan. Sino ang naglagay niyan? Magdadagdag ako ng tubig. Hindi na sapat ang tubig. Puno na ang tangke ng tubig. Sabi ko kulang talaga. CJ. Aling, diesel po. Jiangwo ah. Ano na naman? Ang sabi ni Zhao Shushan. Ano raw ang sabi niya? Huwag daw naming ibenta sa inyo. Sabi niya, kung hindi ibenta, di huwag. Jiangwo, wala rin akong magawa. Alam mo naman ang sitwasyon sa nayon. CJ. Kung gusto mo, dumaan ka mamayang gabi. Pag madilim na, palihim kitang iwanan ng 1 timba. Ay. Mga kababaryo, ang pulong natin ngayon ay tungkol sa pamantayang pamamahala ng yamang pangisdaan. Ngayon, may ilang mangingisda sa nayon na hindi sumusunod sa mga alituntunin. Ginugulo ang takbo ng pamilihan. Iminumungkahi ko na ang mga pork pangingisdaan ay pantay na ipamahagi ng brigada. At ang presyo ng bilihan ay isa na lang ang itakda. Mayroon ba kayong mga opinyon? Ang sinasabi mo ba, ako ang isa sa mga mangingisdang iyon? Iyon ang gumagawa ng kalokohan, alam kung sino siya. Pumunta ako sa mga lugar na walang nangangahas puntahan. Tapos ngayon, sinasabi niyong ako pa ang sumasapaw. Ikaw lang ang nakikinabang ng mag-isa. At ang buong nayon ang napapataas ang presyo ng bilihan. Ang presyo ng bilihan ay nakabatay sa merkado.
Maganda ang paninda ko. Walang problema kung mataas ang bayad ni Lao Chen. Kung may problema man, ikaw ang sumira sa kalakaran. Iyan ay kalakaran. 2:00 ng madaling araw ako pumapalaot. Kapag may bagyo, hindi ako bumabalik. Iyan ang tinatawag na kalakaran. Ikaw ay oportunista. Huwag mong laging agawan ng huli ang iba. Itinaas mo ang presyo. Lalong nahihirapan tuloy ang lahat. Sino ba ang pinahirapan ko, ikaw? Ano ba yung ugali mo? Sa ganitong sitwasyon, anong gusto mong asta ko? Kung ganoon, magtaas kamay na lang tayo. Kapag higit sa kalahati ang boto, pasado. Ipapatupad simula bukas. Sumang-ayon na kayong lahat. Tungkol kay Jiang Wu, ito. Ikaw ang magsabi. Ang usaping ito. Ipaliwanag mo kung bakit. Lahat naman nahihirapan. Noong hirap na hirap ako, sino ba sa inyo ang tumulong sa akin? Hindi ganoon si Jiang Wu. Ano ang ibig mong sabihin? Sige, tapos na ang pulong na ito. Ipatutupad na natin. Medyo masyadong mabigat ang ginawa ni Lao Zhao. Huwag mo ring sabihin ganyan. Totoo, pangit talaga ang asal ni Shen Jiang Wu. Tandaan niyong lahat ang araw na ito. Sapat na. Tama na. Isang beses lang ako nakapunta rito noon, kaya hindi ko na gaanong matandaan. Hindi sapat ang kaunting halo-halong isda para maganda sa bentahan. Hindi na pwedeng ulit-ulitin ang pagsubok na ito. Layo pa ng layo, tapos dagdagan mo pa ng kalahating oras. Hindi dapat, mas dapat ka pang dumako sa silangan. Kapag lumubog, hilahin pataas. May isda pero hindi marami. Maliit din ang laki. Kulang pa rin. Padilim na. Bumalik na si Jiang Wu. Ilan ang huli mo? Hindi palaging may huli sa malayong dagat. Swertihan lang yan. Sabi ko na nga ba. Swerte lang talaga siya noong mga pagkakataong iyon. Sige na, bawasan na ang salita. Ayos lang, hindi madali ang pangingisda sa malayong dagat. Susunod na lang ulit. Sapat na yan para sa ilang araw. Sa silangan, napasobra ako sa timog noon. Bukas susubukan ko ulit. Masilangan pa, kahapon ay napasobra ako sa timog. Dito lang sa bahaging ito. Ibagsak mo ang panukat na patpat at tingnan. May bahura sa ilalim, ihulog ang lambat kasunod ng hugis nito. Kapag lumubog na, hila na ang lambat. Ang higpit ng tali parang bakal na pamalo. Sige, ikalawa at ikatlong lambat. Hindi na kasya. Umuwi ng mas maaga. Kumusta ngayon? Ikaw na ang tumingin. Naku, saan ba nahuli ang mga ito? Sa malayong dagat sa silangan. Hindi ba may malakas na agos doon sa silangan? Sa ilalim ng agos may isda. Ang lalaki ng mga sea cucumber na ito. Dahan-dahan lang. Ang laki ng mga sea cucumber na ito. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaki. Paano niya ba natagpuan ang lugar na ito? May diskarte siya. Hindi natin matutunan yan. Jiang Wu, saan ba talaga ang dinaanan mo? Pwede mo bang ikwento sa lahat? Sa malakas na agos, hindi makapasok ang maliliit na bangka. Paano ka nakapasok? Sa pakiramdam. Maganda ang takbo ni Jiang Wu sa malayong dagat. Pwede na. Pero sa lugar ng malayong dagat, maliit ang bangka, malakas ang hangin. Kapag na-aksidente, walang sasalo. Salamat sa pag-aalala mo. Magandang bagay ang tapang ng kabataan para sumubok. Pero huwag mong isugal ang buhay mo. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa buhay ko. Bumalik na. Ang lalim ng lubog ng bangkang ito. Ilang nahuli mo? Naku, puro sea cucumber ang laman nito. May malalaking ulang pa, ang ganda ng klase. Jiang Wu, kuya. Sa isang biyahe mo, katumbas na ng kalahating buwang kita ng iba. Ako na ang bibili ng lahat. Hahaha. Siguradong ninakaw niya ang pangingisdang pwesto ng iba. Para sa araw na ito. Simula ngayon, ako na ang sasalo ng lahat ng huli mo sa malayong dagat. Sa pinakamataas na presyo ko na lang bibilangin. CJ. Jiang Wu, doon ka sa bandang iyon. Maraming malalakas na agos doon, hindi makakapasok ang maliit na bangka. Nagtatanong lang ako. Kapag si Shushan, patuloy na ganyan ang kalokohan ng batang iyon. Siya na ang kumukuha ng lahat ng kita sa pantalan. Lene. May tao. Dapat tandaan mo. Ito lang na bangka. Iabot mo sa akin ang pangkaskas. Ha? Ayusin mong higpitan ang drum ng langis. Para matabasan mo. Tara. Nang pangkaskas ang may gawa. Paano nangyari ito? May nanaga. Sino ang gumawa? Tinanong na, wala namang sumasagot. Ano nang gagawin mo ngayon? Dahan-dahan na lang munang tapalan. CJ.
Kung hindi na matanggal, bahala na. Nailawan na ang mga ilaw sa pantalan. Jiangwo, kung gusto mo, pahihiramin kita ng 2 lambat na magagamit mo muna. Hindi na. Naku, tingnan mo nga yung mga kamay mo, wasak na wasak na. Kaya pa bang tapalan? Sige na nga. Oh, kita mo, nang putulin ang mga lambat, nagkaproblema tuloy sila. Buti nga, sino ba ang nagpasarap magkamal ng lahat? Jiangwo, nabalitaan kong sira ang lambat mo. Engan, gusto mo bang hiramin ko sa iyo ang 2? Hindi na. Hahaha, di kawawa ka naman. Dahan-dahan ka na lang magtahi. May oras ka naman hahaha. Noong Setyembre 17, may 2 taong lumabas sa likod ng bahay ng pamilya Zhao. May isa pang pumasok sa bahay ni Zhao Shushan. Noong hapon, 3 tao ang pumasok sa may tarangkahan ng bahay ni Zhao Shushan. Madilim na kaya hindi na makilala ang mukha. Nandoon pa. Walang nakialam. May sasabihin ako sa inyo. Ano? Si Shen Jiangwo, madalas nang pumalaot sa malayong dagat nitong mga huli. Alam ba ninyo? Alam ko, marami siyang nahuli na isda. Pero bakit dati wala namang pumupunta roon? Magulo ang hangin doon at maraming agos sa ilalim. Wala namang nangyari sa kanya nang pumunta siya roon. Dahil napasok siya sa malindaan. Anong malindaan? Narinig ko lang sa iba. Sinasabi nilang may hinihiling siya sa dagat. Hindi si Diyosa ng dagat ang sinasamba niya. Iba ang sinasamba niya. Hindi ba ang Diyosa ng dagat ang ugat ng kabuhayan natin? Tama naman. Nagalit siya sa Diyosa ng dagat. Pagkatapos buong na yon ang mapapahamak. Siya ang nagdala niyan. Ano nang gagawin? Kailangang patigilin siya. Hindi na pwedeng pumalaot pa sa malayong dagat. Jiangwo, hindi ka pwedeng maglayad. Bakit? Nagalit ka sa Diyosa ng dagat. Sinong nagsabi niyan? Ganyan ang sinasabi ng buong na yon. CJ, nagpunta ka sa malayong dagat para sumamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ako sumamba kahit kaninong Diyos. Nagpunta lang ako mangisda. Nagsisinungaling ka. Sa lugar na ayaw puntahan ng iba, pinuntahan mo pa. Tapos ang dami mo pang nahuli. Kung hindi iyan masamang paraan, ano pa? Tiyo, umaasa lang ako sa agos, hangin, at kilos ng isda para makahuli. Kayo ang nagturo sa akin. Ang dagat ay para makita ng tao. Hindi para katakutan. Jiangwo, ginagawa rin namin ito para sa ikabubuti ng buong baryo. Huwag ka nang pumalaot ng napakalayo. Sa malapit na dagat ka na lang mangisda. Hindi ba hati-hati na ang mga pangingisdaan sa malapit na dagat? Kahit hati na, pwede pang pag-usapan. Zhao Shushan, ikinakalat mo sa lahat ang tungkol sa Diyos ng dagat. Yung alay sa bangka nyo. Paano naman ang rebulto ni Guangong? Kayo pa nga ang nag-aalay kay Guangong. Kung ganoon, hindi na pala Diyos si Guangong. Ikaw, sa'yo ka maniwala. Ako, sa akin ako maniniwala. Walang pakialamanan. Maghiwa-hiwalay na. Ginamit ni Zhao Shushan ang usapan tungkol sa Diyos ng dagat para painitin ang ulo ng matatanda. Hindi ito tungkol sa paniniwala sa Diyos. Gusto niyang manakit ng tao. Tawagan ng 2,378. Sa ganitong panahon, 3 araw na hindi makakalabas sa dagat. Pati 5 araw, alanganin din. Jiangwo, ano ang ginagawa mo? Baliw ka na bang pumalaot? Kakadaan lang ng bagyo. Mas malakas ang alon, mas mahal ang isda. Naku, sa araw pa ng bagyo ka nangingisda. Hindi ka ba natatakot mamatay? Pagkatapos ng bagyo, ang mga isda sa malalim na dagat umaakyat sa mababaw. Pagkalipas ng 3 araw, wala na ang presyong iyan. Hindi ka ba talaga takot mamatay? Kung takot kang mamatay, wala kang mahuhuling isda. Talagang marunong siya. Pumapalaot sa araw ng bagyo. Sa buong baryo, wala nang makakagawa niyan na kasing galing niya. Kailangan mong tumanggap. Ang labo talaga. Ano bang diskarte ng batang ito? Matagal-tagal na rin. Yuzu, tingnan ko nga ang presyo ng second-hand na bangkang yan. Iyon na ang pinakamababa. Sige, kukunin ko na. Sapat ba talaga ang pera mo? Aba, ang lupit mo talaga. Nagpalit siya ng bagong bangka. Pinalitan na niya ng bagong bangka. Sino ang nagpalit ng bagong bangka? Nag-order si Shen Jiangwo ng motor na bangka. May pera siya pambili ng bangka. Wala ngang pera, paano niya bubuhayin ang pamilya? Nag-order ako ng bagong bangka, hintayin mo ako. Xiu Juan. Xiu Juan, may dinala si nanay ni Jiangwo na pi na may chives. Tikman mo. May kailangan ka. Kung wala, hindi ba pwedeng dumalaw sa'yo? Anak kita. Kuya, espesyal kong binili sa bayan ang alak na ito. Ano ba talaga ang gusto ninyong sabihin? Dati, si nanay ang may mali. Gustong matuto ng bunso mo sa'yo. Magsalita ka na. Hindi niya matutunan. Bakit naman hindi niya matutunan? Hindi mo ba pwedeng turuan ako? Hindi mo matitiis ang hirap na yan. Noon pa, pinapatawag ka na. Tulog ka pa rin hanggang tanghali. Kung hindi siya pupunta, bahala na. Ngayong maayos na ang lagay mo.
Hindi ba dapat tumulong ka na rin sa bahay? Hindi pa nga nakakaasawa ang kapatid mo. Kung ayaw niyang magtiis dahil sa kahirapan, siya na ang magbanat ng buto. Saan naman siya kukuha ng ikabubuhay? Nakakabili ka pa ba ng bagong bangka? Wala nang pera para matulungan ang kapatid na makabuo ng sariling pamilya. Ang pambili ko ng bangka, pinaghirapan ko iyan sa paglayag ko ng 2:00 ng madaling araw. Napunta yan sa pagsugod ko sa dagat kahit may bagyo at hindi ako umuwi. Kung kaya niyang gawin to, kaya rin niyang bilhin yon. Dalhin mo pabalik ang dumplings. Hindi ako kapos sa isang kain lang. Hindi ubra ang lambing lang. Tumigas na ang puso niya. Kapag nag-asawa siya, wala nang papasok na pera sa atin. E di, ano ngayon ang gagawin natin? Nasira na. Sa araw ng pamamanhikan natin, punta tayo. Ilabas natin lahat sa harap ng pamilya ng babae. Sabihin mong wala siyang hiya, may utang pa, at mainit ang ulo. Kapag nag-asawa, siguradong mananakit ng asawa. Nandito ka na, paano ka nakalabas? Sabi ko, pupunta ako sa bayan para bumili ng sinulid at karayom. Alam ba ng tatay mo? Pumayat ka na. Pumayat ka rin. Ayos lang ako. Alam ko ang mga sinasabi nila pero hindi ako naniniwala. Hindi ka ba natatakot? Ako talaga ang sinasabi nilang ganoong klaseng tao. Takot sa ano? Anong klaseng tao ka ba? Ako na mismo ang titingin sa sulat mo. Natanggap ko na. Ito, gamitin mo na. Matagal ko na itong inalala. Kailan mo pa natatandaan, simula noong araw na pinutol ang lambat mo? Sige, ihahanda ko ang sarili ko para pumunta sa inyo at manligaw. Talaga ba, nakita mo na si kuya? Lahat ay handa na. Ang tatay ko, hindi basta-basta mapapakiusapan. Pumunta ako rito, hindi mo ba ako matatakot palabasin? Palabasin man nila ako, ilang beses na akong napunta rito. Hihintayin ko si Juan. Kailangan ko nang umalis. Mag-ingat ka, baka malaman ng mga magulang ko. Narito na si tita. Kamag-anak tayo. Hindi niyo pwedeng itulak ang dalaga sa apoy. Anong ginagawa mo? Ako ang ina niya. Nandito ako ngayon para iligtas ang inyong anak na babae. May utang sa akin si Shen Jiangwo na 80,000 yuan. Wala siyang puso at malamig ang dugo. Pag nag-asawa ang isang mainit ang ulo, siguradong mananakit ng asawa. Ikaw, linawin mo nga sa akin. Ito ang utang na papel na ginawa niya. Ang pirma, kanya. Yung mga salitang nakasulat sa ilang papel na yon. Hindi ako ang sumulat niyan. Tinatakasan mo ang utang. Pwedeng ipa-verify ang sulat kamay. Nangahas ka pang pumunta. Noong bata pa siya, hindi siya marunong sumunod. Habang tumatanda, lalo siyang naging pasaway. At isinumbong pa ang kapatid niya sa opisina ng barangay. Talagang malupit at walang awa. Nandito ang utang na papel. Puting papel, itim ang sulat. Tapos na ba ang drama nyo? Ano nang ibig mong sabihin? Sinasabi mong palabas lang kami. Maganda ba ang pag-arte o hindi? Kita naman ng mga tao. Ipakita mo sa akin ang utang na papel. Tinanggap ko na ang papel na ito. Peking utang na papel. Nabisto ang panloloko. Babalikan natin ito at sabay-sabay nating ayusin. Nangahas ka pang manakit. Lahat kayo sa pamilyang Shen, lumabas na ngayon. Ito ang bakuran ng pamilyang Lin. Mang Lin, sabi ko lumabas kayo. Maghintay ka. Jiangwo, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Tio, ito ang perang ipinadala ko sa bahay sa loob ng 10 taon. Bawat piso, narito lahat. Yung na sinasabi niya, ang bakas ng sulat kamay, ginaya ng kapatid ko. Ang papel, kahapon lang. Hindi pa tuyo ang tinta. Kung magpapanggap ka, gawin mo na ng buo. Ako ang kumuha nito noong 15 anyos ako. Nabali ang binti ng tatay ko ng taon na yon. Ako ang sumasagwan para buhayin ang pamilya. Ang kapatid ko, sa bayan pa nag-aral maglaro ng games. Ang batang iyan, ang aga pa lang na sumampa na sa dagat. Ikaw ba talaga ang nasa litrato na ito? 15 anyos ka pa lang, nagsasagwan ka na. Mahirap siguro noon, ano? Okay lang noon, nasanay na ako. Tio, taos puso ako kung kaya ako pumunta ngayon. Kung hindi ka maniniwala, aalis ako ngayon din. Kung handa kang maniwala sa akin minsan, mananatili ako. Jiangwo, manatili ka. Mga Shen, lumayo kayo sa pintuan ng bahay ko. Kapag narinig ko pa ulit ang isang salita, ako mismo ang magre-report sa opisina ng barangay. Umupo kayo at kumain. Pasensya ka na at nadamay ka. Mula ngayon, nandito ako. Walang sinuman ang pwedeng mang-api sa iyo ng ganyan. Wala lang. Jiangwo, nasaktan ka namin kanina. Wala lang. Anong klase ba ng pamilya ito? Ang sariling ina pa ang sumisira sa pamamanhikan ng anak. Tay. Ayos pa rin ang paningin mo. Pumapayag na ako sa usaping pamamanhikan. Pero sasabihin ko na agad ang matigas na katotohanan. Kapag nangahas kang tratuhin ng masama ang anak ko, wala akong pakialam kung sino ka pa. Aayusin kita. Enan, hindi ako ganyan. Ang tapang ng pagkakagawa ni Jiangwo sa araw na ito. Tio, ibibigay ko sa inyo ang isang tagay. Salamat, Tio. Pasensya na sa abala, mga nakatatanda. Hahaha. Inay, sabi ko na nga ba si Jiangwo ay taong matatag at may paninindigan. Talagang kaya mong magtimpi ngayon. Nasanay na ako. Mula ngayon, nandito ako. Hindi mo na kailangang buhatin mag-isa ang lahat. Jiangwo, pagbati. Narinig kong napagkasunduan na ang kasal. May magandang balita ako. Sa Dongjing, marami raw malalaking huli nitong mga araw. Hindi nangangahas pumunta ang iba. Ikaw, hindi ka rin nangangahas pumunta.
Sa lugar na ito, hindi ko hahayaang isiwalat ng anak ko. Ikaw na lang ang nakakaalam, sapat na. Nadaanan na ng anak mo ang lugar na ito. Nakapunta siya roon at kumita pa. Kabataan dapat kapag kailangan sumugod, sumugod. Noong bata pa ako, nalugi ako dahil masyado akong mainat. Kailan darating ang bago mong bangka? Malapit na. Sa loob ng 3 araw. Sa susunod na 3 araw, kalmado ang alon sa malapit na dagat at sa malayong dagat. Bakit naman biglang naputol sa ganitong oras? Mukhang magbabago ang panahon. Sa Dongjing na lugar na ito, hindi ko alam kung yumaman ang anak niya o hindi. Pero totoong gusto niya akong patayin. Gusto ng tusong matanda na punuan ng bagong bangka ang walang ilalim na bangin na ito. Tingnan na lang natin. Jiangwo, sayo na ang bangkang ito. 1 taon lang ang garantiya ng makina. Kung may iba ka pang problema, hanapin mo lang ako anumang oras. Salamat, Tio Zhou. Salamat, Tio Zhou. Jiangwo, magkano ang bangkang ito? Hindi mura, pero sulit. Talagang pinalitan niya ng bagong bangka. Jiangwo, hindi mo ba itatest ang bagong bangka mo sa dagat? Takbuhin mo, bukas ng madaling araw lalarga ka na. Talagang pinalit niya ng bangka. Ang batang ito may patutunguhan na. Mula ngayon, walang alon sa dagat ang makakapigil sa kanya. Ang bagong salta, isasama ka bukas sa dagat para matuto ka ng pasikot-sikot. Kailangang maibalik natin ang lahat ng naiwang yaman ng pamilya. Naibalik talaga ni Kuya Shuqian ang bangka. Alam ko na bukas siya lalayad. Sundin natin ang plano. Talagang gusto ni Kuya Shuqian na ganoon ang gawin. Hindi ako takot. Pero baka lalo lang lumaki ang gulo nito. Natakot ka na ba? Sa malayong dagat, mahirap mahalungkat kung may nangyari. Jiangwo, tingnan mo ito. Saan ba galing ang kalokohang ito? Yung kaibigan ko sa himpilan ng panahon ang nagasikaso nito para sa akin. Basta tama na yan. May maaasahan ka palang kaibigan sa himpilan ng panahon. Kakakuha mo lang ng bagong bangka. Subukan mo na. Sayang kung palalampasin mo. Titignan ko muna bago ako magsalita. Panloob na abiso. Kaibigan sa himpilan ng panahon. Sa susunod na 2 araw. Sa Dongjing at Dagat Kesha, posibleng may malakas na hangin at alon. Inirekomenda sa mga bangkang pangisda na umiwas. Ito ang pinakita niya sa akin. Iba ito sa naalala ko. Ano ba ang pakay niya talaga? Para sa'yo. Ang dami mong pabalik-balik, hindi ka napapagod. Bukas ako lalayad. Hindi ako mapapagod saan man. Sa malayong dagat. Narinig ko na hindi stable ang panahon sa banda roon. Alam ko, tutuloy ka pa rin. Alam ko, babantayan ko ang langit. Mag-ingat ka. Kumikibot ng kumikibot ang kanang talukap ko. Ayos lang, kabisado ko ang bahaging iyon ng dagat. Narinig ko na yan ng 3 beses. Lahat ng koordinada tama. Zhao Shuqian, pwede mong lokohin ang mga tao sa record ng bangka mo. Hindi nakapangalan kay Zhao ang broadcast na ito sa radyo. Kahit hangin o alon pa ang nasa unahan, kailangang ilabas at subukan ang bagong bangkang ito. Pati ikaw, nalilito ka na. Kapag nagulo, lahat magulo. Hanapin ang agos na mas mainit. Sumunod sa temperatura ng tubig ang tunay na paraan para mabuhay. Sobrang higpit, parang sinakal. Ang husay mong pumili ng oras para manggulo. Hindi na malayo ang ugong ng alon. Bahura ang nasa unahan. Tumigil ka, huwag kang maanod doon. Kapag naanod ka roon, sigurado kang delikado. Tama ang direksyon. May huli, hindi na sayang ang hagis na ito. Isa pang hila at halos sapat na. Tumigil na ang hangin. Ang gulo ng panahon, sobra. Hindi pwede, bilisan ang pag-ahon. Huwag na ang lambat. Huwag na ang lambat. Hilahin na, umalis na agad. Ang bilis naman ng pagkapal ng hamog. Huwag kang pumalya sa ganitong oras. Sa oras pang ito talaga. May kung anong nakasabit sa ilalim. Kahit sindihan, walang reaksyon. Wala na yan. Malamig na hangin ang galing sa kaliwa. Mabasa-basang hangin ang galing sa kanan. Kung saan nagtatagpo ang dalawang hangin, doon ang pampang. Ayos na, huwag tumigil, huwag tumigil, huwag tumigil. Muli. Sige na, huwag mong patayin ang apoy, dahan-dahan. Sa mas mainit na bahagi, doon ang agos. Kumukulay mapusyaw na berde na, malapit na sa pampang. Nagbago ang kulay ng tubig dagat. Tama nga ang direksyon. Bundok na yon, kita na. Bundok iyon. Sa wakas, nakalabas din tayo sa makapal na hamog na ito. Pampang na, pampang talaga. Sa wakas, nakaraos din. Nakapagbalik na. Sa wakas, naligtasan din ang buhay na ito. May tagas ang ilalim ng rescue boat, muntik na akong malubog. Hinatak ako at tinulak kaya ako lumubog. Mga tao ni Zhao Shuqian pala. Talagang malas, nagtagpo pa tayo sa masikip na daan. Noong binabalak ninyong pagkatuwaan ako, akala ninyong wala akong dating ngayon. Saklolo, iligtas ninyo kami. May tagas ang ilalim ng bangka. Tumalon kayo rito. Hindi na makadaan ang bangka. Paano kayo nakarating dito? Nabalitaan din namin na maraming isda rito. Shen Jiangwo, binangga mo ang bangka ko. Ano ang sinasabi mo? Kinaskas ng bangka mo ang ilalim ng bangka ko. Ipinukpok mo ang bangka ko sa mga batuhan. Ang alon na dulot ng bangka niya. Itinulak ang bangka namin papunta sa mga bato. Mga tao, hatulan niyo ng patas. Sinira niya ang bangka namin. Tapos siya pa ang may ganang magmalinis. Sabi mo binangga ko ang bangka mo. Saan naman sa unahan ng bangka ko tumama?
Sa kanang unahan ng bangka, sa kanan. Sa kanang unahan ng bangka ko, bupa ang pintura. Tingnan mo mismo. May tala ang lokasyon ng bangka ko. Kailangan pa bang pumunta sa pantalan para beripikahin? Tio Lee, nagtanong ka tungkol sa dalawang tao. Yung dalawang taga-Zhao, di ba? Mga apelyidong Xiang at Wang. Noon, tumutulong sa pantalan sa pagbubuhat ng kargamento. Tapos sumama siya kay Zhao Shushan. May utang ba sila? May utang sila kay Lausan at malaki rin ang talo nila sa sugal. Si Wang Laozuan, siya ang nahatak niya sa tubig. Jiang Wo, may taong naghahanap sa iyo sa bayan ngayon. Sino? Hindi ko kilala, sabi galing daw siya sa weather station. Tinanong niya ang numero ng bangka mo tapos umalis na. Kapitan, may dalawang bagay akong isusumbong. Baka nagkamali lang ng intindi. Zhao Shushan, binigyan mo ako ng peking ulat ng panahon. Inilayo mo ako papunta sa malayong dagat. Ano bang nasa isip mo? Huwag kang manira ng walang basihan. Nadala rin ako ng ulat na yon. Ang anak mo, 3 araw na ang nakalipas, dumaan sa bahaging iyon ng dagat. At nakabalik ng ligtas. Papasukin mo siya para magharap kayo. Kay Xiujuan nakasulat ito. Kailan ba nagkaroon ng taong pumasok at lumabas sa bahay ng Zhao? Sa gitna ng gabi, anong direksyon ang may taong lumabas ng pinto? Tugma ang oras at petsa. Zhao Shushan, may iba ka pa bang sasabihin? Hindi ako makikipagtalo sa iyo sa mga walang kabuluhang bagay na yan. Makatakbo ka man ngayon, bukas hindi na. Jiang Wo, lumabas ka. Ano yon? Magpapakasal na ang kapatid mo. Kasama ang bahay at dote ng babae, ito ang kabuang halaga. Ano ang kinalaman niyan sa akin? Kuya ka niya, kaya ikaw ang maglabas. 10 taon na akong nagtrabaho at sapat na ang naibigay ko. Mabuti na ang lagay mo ngayon. Napalitan na rin ang bangka mo. Naitayo na rin ang bodega. Pero ang kapatid mo, wala pa rin. Wala siyang kahit ano. Dahil wala naman siyang ginawang trabaho. Huwag mo akong idamay sa mga yan. Sabihin mo lang kaya o hindi. Hindi. Tumigas na ang ulo mo ngayon. Ni kapatid mong lalaki, hindi mo na rin pinapansin. Kung bakit siya binata pa, kasalanan ko raw. Ikaw. Ito ang singil na kinuwenta ko. Utang mo sa akin. Ilang alak ang nainom mo habang sinusulat ito? Kalokohan. Kung hindi ka pa alis, tatawagin ko ang mga tao sa opisina ng barangay. Jiang Wo, pag-isipan mo pang mabuti. 10 taon ko na itong inisip. Sapat na. Umalis na kayo. Hindi ako binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi kami aalis. Ano yung ginagawa nyo? Tuwing bagong taon, buo ang pamilya. Sa amin, kahit isang matinong kainan, wala. 20 anyos na halos ang bunso mo, wala pa ring direksyon sa buhay. Ikaw na kuya, hindi ka man lang nahihiya. Bakit ako mahihiya? Masaya na ang buhay mo ngayon. Ni hindi mo na alintana kung mabuhay o mamatay ang pamilya. Talagang wala kang konsensya. Kuya, tulungan mo naman ako. Babayaran din kita balang araw. Ano ang ipambabayad mo? Ninakaw mo ang isda ko. Sinira mo ang lambat ko. Binutasan mo ang bangka ko. Iyan ba ang ipambabayad mo? Kapatid niya yon. Kahit nagkamali siya, kapatid mo pa rin siya. Ipinasulat ko ito sa abogadong inupahan ko. Ayon sa batas, ang sustento ay binibigay ko kada buwan. Wala nang iba. Makatuwiran ang usapang ito. Hindi sapat, kulang pa. Hindi sapat, kulang pa. Sa tingin mo, kulang pa ang mga yan para idemanda mo ako sa korte. Saan kayo pupunta? Ano nang ibig mong sabihin? Wala. May sinabi ba sa inyo si Shen Jiangwo? Wala siyang sinabi. May mga mata kami. Lene. Bakit niyo ako iniiwasan? Ang mag-asawang Shen, talagang sa sarili nila napahamak. Pero hindi rin naman kasing buti ng iniisip mo ang anak nila. Pinipilit hanggang sa mamatay. Narinig mo ba? Iniimbestigahan si Zhao Shushan. Anong nangyari? Inaangkin ang pangingisdaan. Kinokontrol ang presyo ng pagbili. Sinadyang sirain ang gamit pangisda ng iba. Sino ang nag-report sa kanya? Ibinigay ni Shen Jiangwo ang lahat ng ebidensya. May mga recording at video pa. Kaya pala nitong huli, walang nangahas lumapit kay Zhao Shushan. Matagal na pala siyang minamanmanan. Ay, noong una, pinagbawalan niya akong magbenta ng diesel kay Jiangwo. Sumunod ako. Ngayon ko lang naisip talagang may kasalanan ako sa kanila. Sino bang walang nagkamali? Noong oras na yon, nagtago rin ako habang kasama si Jiangwo. Bukas, humingi ka ng tawad sa kanila.
Magdadala ako ng 2 tuyong isda. Sasama ako sa'yo. Formal na kasunduan sa sustento. Talagang ipinipilit mo to. Huling pag-uusap na ito. Abogado, gusto mo bang sabihin sa amin? Linawin na lang ang hangganan at tapos. Madali para sa'yo sabihin. Noong binutasan mo ang ilalim ng bangka ko, naisip mo ba ang paglinaw ng hangganan? Sige, bibitawan ko na ito. Tatay, alis na ako. Ay. Kumusta si Jiangwo? Naayos na ba ang lahat? Mabuti kung ganoon. Pag naayos na, makakapamuhay ka na ng panatag. Panahon na ring maglayag sa dagat. Mula ngayon. Sa wakas, makakapamuhay na rin ng payapa. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Nilamig ka ba? Hindi. Malamig pa rin ang mga kamay mo. Malakas ang hangin sa dagat. Mainit na bote ng tubig, bilisan mong painitin ang mga kamay mo. Magpainit muna. Ayos lang ako, sayo na yan pampainit ng kamay. Tara, uwi na tayo at kumain. Kumusta, maayos ba ang araw mo ngayon? Pwede na, sapat na para makalusot. Bukas pumunta ka sa bayan at bumili ng ilang gamit. Ano ang bibilhin? Bibilhan kita ng bagong damit. Suot mo sa bagong taon. Marunong ka na palang bumili ng damit. Noon, hindi natin ito kaya. Ngayon kaya na natin. Jiangwo, nagbabantay ka ng dagat. Ano ang iniisip mo? Wala, iniisip ko lang ang ilang nangyari noon. Bakit mo pa iisipin ang mga nangyari noon? Pawang mahihirap na araw lang iyon. Pero nalampasan din natin. Pagandahin natin ang kasalukuyang buhay. Kailangang tumingin sa hinaharap. Kailangang tumingin pa rin sa unahan. Dapat pahalagahan ang mga taong nasa tabi mo. Shen Xiaohai, kung hindi ka magbabayad ngayon, hindi ka makakatakas sa gulo. Kung may utang siya, hanapin niyo siya. Bakit niyo ako hinahanap? Anak niya ako. Kung hindi ikaw ang magbabayad, sino? 3 araw mula ngayon, ako ang sisingil. Hindi ba sabi mo tigil na sa pagsusugal? Bakit ka na naman nagsugal? Kung hindi ako magsusugal, paano ko mababawi ang talo ko? Bawi sa ano? 32,000, paano mo babayaran? Lintik. Buwisit. Shit. Kapitan, pakiusap, buksan mo ang pinto. Tulungan mo naman kami. Liudami, umalis ka na. Wala na rin akong magagawa sa usaping ito ni Xiaohai. Pakawalan niyo siya, pakawalan niyo. Xiaohai, ano na ang gagawin natin? Xiaohai, hintayin mo ako. Bagong taon na. Tikman mo ito. Ikaw ang gumawa nito. Ano pa nga ba? Maalat. Sakto lang. Sinadya mo. Ano kung sinadya ko? Masarap sa kanin kapag medyo maalat. Ano ang plano mo sa susunod na taon? Dagdagan pa ng isang bangka. Kumuha ng 2 tao. Hindi ka talaga natatakot gumastos ng malaki. Kung kailangan, gumastos. Sige, susundin kita. Lumamig ang sabaw, painitin ko. Hindi na kailangan. Paano inumin kapag malamig? Noon, umiinom din tayo kahit malamig. Matagal na yon, nakaraan na. Alam ko. Oh, heto. Maalat pa ba? Sakto. Galit ka pa ba sa nangyari noon? Hindi na. Dumating na ang alon, mawawala ang mga bakas ng paa. Kailangang magpatuloy sa unahan ng tao. Mabuti iyon. Ikaw naman. Nalulungkot lang ako para sa'yo. Mas magiging mabuti ang susunod na taon. Alam ko. Umuwi ka ng maaga. Alam ko na. Sa pagtaas ng alon, humuhupa ang unos ng kalahating buhay. Sa pag-uwi ng mangingisda, ingatan ang tapat na puso.